Napansin niyo uli itong verse 10. No, sagutin ninyo ang tanong na ito. How many laws do you have to break to be guilty of breaking the whole law? Ilan ang dapat mong masuway na mga commandments ng Panginoon Diyos upang masuway mo lahat ng mga kautusan ng Panginoon? Sinasabi ni James, only one. Isa lamang. You can be, ito, ang ganda na illustration dito ni Stephen Cole. Pakinggan nyo, sabi ng isang commentator. You can be a good person in every other way. Maaring maging mabait ka na tao sa lahat ng bagay. But if you break the law, you are a lawbreaker. For example, if a man is guilty of murder, when he goes before the court, it does not matter if he has been a faithful husband and father, has never violated traffic rules, or has never robbed a bank. All that matters is, did he commit murder? If so, he is guilty of breaking the law. Hindi mo pwedeng sabihin, Your Honor, mahal ko naman ang asawa ko eh. Pumatay ka ng tao ha. Your Honor, yung pamilya ko naman, mahal ko eh. So what? Ikaw ay pumatay ng tao, you are accountable to the law. You are a law breaker. Now, itong argumento na ito, that one sin makes a person a lawbreaker, alam nyo, kontrang-kontra pala ito sa kaisipan ng mga Hudyo nung unang panahon. Siguro hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero sabi ng mga commentators, nung panahon ni Paul, no? At least, nung panahon ni Paul, at even before, ang utak ng mga Hudyo ganito. Sabi ni William Barclay, pakinggan niyo, sabi niya, the Jew was very apt to regard the law as a series of detached instructions or injunctions. To keep one of these injunctions was to gain credit. To break one was to incur debt. Therefore, a man could add up the ones he kept and subtract the ones he broke, and as it were, emerge with a credit or a debit balance. Okay, paliwanag ko in simple terms. Ang sinasabi niya rito yung mga Hudyo, tulad natin ngayon, merong ganong klaseng pag-iisip. Imagine ninyo ang isang lumang timbangan. Di ba? Yung lumang timbangan, may dalawang lalagyan yon. Imagine ninyo na yung good works mo, nilagay mo dun sa isang bahagi ng timbangan. Yung bad works mo, nilagay mo dun sa isang bahagi. Kung mas mabigat yung good works mo, ang feeling mo, okay na ako. Kasi mas marami naman yung good works ko eh. Pero pag mas mabigat yung bad works mo, mas magaang yung good works mo, sabi mo, nako, patay ako. Dami kong nagawang kasalanan. So, yun ang sinasabi niya rito na utak ng mga Hudyo at utak ng marami ngayon. Hindi nila iniisip na pag ikaw ay nagsuway sa isang kasalanan, you have violated the whole law. Ang isipan ng mga tao ngayon, lalo na yung mga taong akala nila para makarating sa langit, kailangan mo ng good works. Normally, ang utak ng mga taong ito is, hindi ko naman ginagawa yung ganyan, hindi ko naman ginagawa, mabait naman ako ganito, ganyan. So, ginagawa nila, tinitimbang nila yung good works nila. Pag ang kanilang feeling, mas marami silang good works, okay na siguro ako, mapupunta na ako ng langit. Maling kaisipan yon. Kontra yon sa tinuturo ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi ganun ang pinapakita ng Bible. Ang mga kautusan ng Panginoon ay katulad ng kadena. Ilang piraso o ilang links dito sa kadena ang dapat maputol para masabi mong nasira yung kadena? Kung merong 10 links yun, kinakailangan ba yung bawat dugtong na yun maputol para masira yung kadena? Hindi. Isa lang na dugtong ang kailangang maputol, putol na yung kadena. Kung ikaw ay nakakapit doon sa kadena na yon, at doon sa ilalim, mahuhulog ka sa isang bangin, yun ang kinakapitan mo, isa lang na dugtong ang maputol, hulog ka na. Hindi mo kailangan ng 2 o 3. Yun ang pinapakita dito ni James. Meron pa akong magandang isang nakitang illustration ito from John MacArthur. Sabi niya rito, law-breaking is like hitting a window with a hammer. Para raw isang salamin na pinukpok mo ng martilyo. You may only hit it in one spot, but it will shatter the whole thing. And that's how it is when you violate God's law. When you hit it at one point, you shatter the whole thing. It's one piece.
And no one can justify himself by saying, hey, I only committed little sins like prejudice, partiality, indifference to the poor. I certainly didn't commit the biggies. Yung mga malalaki, hindi ko naman ginawa yon. Listen, you hit the law of God with a hammer and you smash the whole thing. So don't kid yourself that you're some kind of righteous person because your sins are minor. Any violation of God's law plunges you instantly into hell. Kahit na maliit na kasalanan. Sa mata mo, maliit na kasalanan yun, mapupunta ka na ng impyerno dahil doon. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 19, sabi ni Jesus, whosoever therefore shall break one of these least commandments, yung pinakamaliit na kautusan ko, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. Parang ibig sabihin ito, siya ang pinakamababa sa kaharian ng Panginoon Diyos. In other words, sasabihin niya, mapupunta siya na impyerno. Na pag sinasabi mo, ay, venial sin lang naman yan, di mortal sin yan eh. Pagka ganun daw ang utak mo, mapupunta ka na impyerno nun. You are the least in the kingdom of heaven. You are a violator. You are a lawbreaker. You are a transgressor. Now, let me just clarify this. Hindi nito sinasabi na lahat ng mga kautusan ng Panginoon Diyos ay pantay-pantay ang kahalagahan. Hindi yun ang sinasabi rito. Nor does it say that all sins are equal. Hindi, may mga kasalanan talagang mas mabigat kesa dun sa iba. No, halimbawa, si Jesus Christ. He distinguished between the lesser and the more important aspects of the law. Sabi niya halimbawa sa Matthew 23 and verse 23, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law. So merong mga mas mabibigat na bahagi ng kautusan, tulad ng justice and mercy and faithfulness. These you ought to have done, yung pagbibigay nitong mga tithing nila nung kanilang panahon, without neglecting the others. Mas mabigat kesa dun sa pagbibigay ng ikapo, paggawa nitong mga ganito according to the ceremonial law na ginagawa ng mga Hudyo noon. Merong mas mabigat na bahagi ng kautusan which is justice, mercy, faithfulness. Si Paul, ganun din ang kanya sinabi sa 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Ang implication nito, merong mga kasalanan na mas mabigat kesa dun sa iba. So, hindi natin sinasabi, pantay-pantay ang kasalanan. Pero, ganito yon. Imagine ninyo isang batis o isang pond, isang pool na hindi gumagalaw, no? Tapos nang kumuha ka ng maliit na bato. Pag init siya mo yung maliit na bato doon sa gitna ng swimming pool, kumbaga, magkakaroon ng ripples yun. Konting tilamsik ng tubig, tas may ripple effect. Kumuha ka ng napakalaking bato, itsa mo yun doon sa gitna ng swimming pool. Ano mangyari? May malakas na tilamsik ng tubig, mas malaki yung ripples o baka parang may waves na mangyari doon. Okay. Yung maliit na bato, malaking bato, of course, pinapakita mo na may pagkakaiba, di ba? Yung isa, maliit ang epekto. Hindi ganun ang damage na magagawa. Yung malaking bato, mas malaki yung damage na magagawa. Pero, tanong, saan pumunta yung dalawang bato? Lumubog silang pareho. Parang yun ang pinapakita rito patungkol sa kasalanan. Pag tayo'y gumagawa ng kasalanan, kahit na ito ay in comparison to importance, hindi siya ganun ka-importante compared dito sa mga iba tulad na sinabi ng Panginoon, comparing tithing with mercy, justice, and others. Sabi niya, but if you violate one, kunyari, we are part of the Old Testament. Hindi natin pinag-usapan New Testament. New Testament, wala na naman tithing. Pero wala na yung practice ng tithing to the New Covenant people. Grace-giving na yung pinapakita ron. Pero the point na pinapakita rito ni Jesus Christ is, kung ikaw, halimbawa, ay nandun sa panahon na yon, kasama yun sa utos ng Panginoon na dapat gawin ng mga Hudyo.
Kung sinabi mong, nagbibigay naman ako ng tithes, pero binabiolate mo yung iba, or sabihin mong ginagawa mo yung mas importante, pero hindi mo sinusunod yung mga mas maliliit na mga batas, still, ang punta nun, because you are disobeying God, you will go to hell. No, ibahin natin ng konting illustration. Yung mental lust, nasa isipan mo lang, kasalanan yon. But it is worse to commit adultery or rape, di ba? Totoo naman yon. Mas malaki consequence nung rape at saka nung adultery. Mental anger is sin. But it is worse sin to murder someone. Masama na yon. Mag-isip ka lang ng masama, galit ka sa isang tao, sa isipan mo, sabi ng Biblia, you deserve to go to face judgment already. Pero mas malaki ang consequence nang talagang galit ka na pinatay mo pa yung tao dahil sa galit mo. Mas malaking consequence nun. Pero sa mata ng Panginoong Diyos, whether kasalanan sa pag-iisip o outward na sin na ginawa mo, tulad ng pagpatay at pag-rape at pag-commit ng adultery, both of those sins, kaya nga sabi ni Jesus, any man who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. In other words, pinapakita, pareho itong kasalanan ito magdadala sa iyo sa impyerno. So, yun yung pinapakita dito ni James. Gusto niya pakita na hindi mo pwede sabihin na, ito lang naman ang ginawa kong kasalanan eh. Sabi niya, kahit na yun lang ang ginawa mong kasalanan, the whole law, you have become a transgressor of. Okay, now, move to verse 11. Dinagdagan pa ni James yung kanyang suporta. Mapapansin nyo, yung verse 11 begins also with the word for. Pinapakita nito, hindi pa tapos si James sa kanyang paliwanag. Sabi niya, for he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but do murder, you have become a transgressor of the law. Now, we may wonder, bakit kaya pinili ni James itong dalawang ito na mga kasalanan? And these two sins, yung murder and adultery, are the most serious social sins. At itong dalawang kasalanan ito, pag ginawa mo to, haharap ka ng capital punishment. So, ito yung dalawang kwan ito. Now, what is it na pinapakita ni James? Maybe James is trying to show, wag mong isipin na ang pagkapakita ng partiality ay hindi serious sin. Seryoso nitong kasalanang ito ang pag-commit ng murder at pag-commit ng adultery. Kung paanong yung mga kasalanan yon will lead to your eternal damnation, ganun din ang pagkapakita ng favoritism and partiality. Now, I want you to focus on yung nakalagay dito, for he who said. Kasi itong he who said, it's referring to God at pinapakita why this is such a serious sin. Bakit ang pagsuway lamang sa isang kautusan, you are destroying all of the commandments of the Lord. You are transgressing all of the commandments. Ang paliwanag ni James, this is the reason why. For he who said, dahil ang Diyos na nagsabing, wag mong gagawin ito, siya rin na nagsabing, wag mong gagawin yung isa pa. In other words, isa lang kasi pinanggalingan nun eh. Iisang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng mga kautusan. So whether maliit na kautusan yun o malaking kautusan yun, dahil galing yun sa iisang Diyos, pag sinuway mo yung isa, sino sinuway mo? Yung Diyos na nagbigay nun. Kaya hindi mo pwedeng tratuhin na ito ay maliit na kasalanan. Ang ganda nung sinabi ni MacArthur dito. To break the law at one point is to be a lawbreaker because what you're doing is defying the authority of God. You're defying the Word of God. You're denying full love and devotion to God. And you're saying, I will not love you with all my heart, soul, mind, and strength in that area. I will not submit to you in that area. I will not obey you in that area. I will violate that area. So you are a lawbreaker. Though you only break one small part of the law, you are characterized as a sinner and a transgressor, for you have demonstrated a heart of violence toward the law of God.
Diba? Kaya napaka-importanting maintindihan natin to. Balik natin sa mortal and venial sin. Siguro sabihin ng iba, venial sin lang naman itong nagawa ko. Hindi man to mortal sin. Pag namatay ako, na venial sin lang ang nagawa ko, which is the teaching, by the way, of the Roman Catholic Church. Na pag ikaw ay namatay, na venial sin lang yung ano mo, hindi ka mapupunta na impyerno. Pupunta ka lang ng purgatory, pupurgahin yung mga kasalanan mo, pero pag ikaw namatay in mortal sin, diretso ka na impyerno. Wala nang magagawa yung prayers ng mga tao para sa'yo. That's the teaching of the Roman Catholic Church. But James is saying here, that is wrong. Whether venial or mortal, dahil galing sa isang Diyos, if you violate it, you go to hell. For example, the Ten Commandments. O sabihin mo na lang, ang masama dyan, murder, lying, adultery, theft. Yan ang mga malalaking mga kasalanan. Idolatry, ang lalaking mga kasalanan yan. Pero what is the 10th commandment? The last commandment is, you shall not covet your neighbor's wife, your neighbor's goods, anything that belongs to your neighbor. Do not have a strong desire to have them. Ano pinapakita dito? This is just the beginning of outward sin. Iniisip mo pa lang. May pagnanasa pero nasa isip mo. Ang sasabihin ng mga iba, ano malaking kasalanan doon? Iniisip mo pa lang naman. Hindi mo naman ninakaw yun eh. Hindi mo naman siya pinatay, galit ka lang sa iyong isipan, pero buti nga, hindi mo siya pinatay eh. Ano yung meron kang pagnanasa sa kanya? Hindi mo naman siya ni-rape eh. As I said, yung consequences ng mga kasalanan, iba-iba. Pero sa mata ng Panginoon Diyos, dahil siya din ang nagsabi, you shall not covet. Huwag mong isipin. Huwag ka lang mag-isip ng masama, kahit sa kaisipan lang, because He is the one who said that if you violate it, you transgress God's laws. Sinasabi mo sa Panginoon Diyos, Lord, itong mga siyam na kautusan, ito, susundin ko to. Pero dito sa area na to, hindi ako susunod dyan. Ayoko sumunod sa iyo dyan sa area na yan. Kaya may kita mo, nagkasala ka rin sa Diyos. You are a transgressor in the sight of God. Kaya pag-isipan natin ng mabuti to. Kaya yan, dito pinapakita ni James. At ulitin ko, hindi na lamang ito sa area ng partiality. This is referring to all kinds of sins. Okay, let me close with these applications. Naisip ko lang ito. Lahat tayo, siguro, may mga kasalanan na, kumbaga, ayaw nating suwayin. Na talagang para sa atin, sabihin nyo, kunyari, ako talaga, hindi talaga ako mai-involve dyan sa homosexuality. Kinasusuklaman ko talaga yung mga bayot, yung mga bakla na lalaki na sa lalaki. Kunyari, yun ang inisip mo. So, talagang ayaw na ayaw mo. Allergic ka pagdating sa mga ganun. So, iniisip mo, okay ka na. Pero, grabe ka naman sa pornography. Ayaw mo nga ng ganun na klase ng homosexual lifestyle, pero sa pornography naman, grabe ka. Or maaring sabihin mo na sa ibang kasalanan, talagang ayaw na ayaw mo talagang ginaya. Sa lahat talaga, ayoko talaga ng sinungaling. Yari ganyan sabihin mo. Pero sa ibang bahagi naman, chismoso ka naman. Pero galit na galit ka sa mga sinungaling. Pero ikaw, chismoso ka. So iisipin mo, okay ka kasi ako, hindi ako sinungaling tulad ng iba. Isipin nyo lang, ito yung sinasabi dito ni James eh. Maaring ang kasalanan mo, pride. Ma-pride ka lang. Lang? Ako, hindi naman ako mamamatay tao na tulad nung iba. Pero mapagmata ka rin. Pagka makatingin ka ng tao, yung mga taong yan talaga yung mapupunta ng mga impyerno. Pero yung mata mo, makatingin ka, parang ang tingin mo, mababa sa kanila. So, again, meron kang mga kasalanan na kinasusuklaman mo masyado, ayaw mo. Pero hindi mo nare-realize, merong mga kasalanan na parang tingin mo, okay lang yun. At least, hindi tulad nung ginagawa nila. So, yan ngayon ang unang application natin. Can you think of one thing that you always fall into? Isang kasalanang ginagawa ninyo lagi, na hindi nyo na binibigyan ng malaking timbang. Dahil sinasabi mo, at least ako, hindi ko ginagawa yung ginagawa nila. Dahil sa turong ito, pinapakita, we are equally transgressors of the law. Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa iba. At sabihin mo, ako, mas okay ako sa kanila kasi hindi ko ginagawa yung ginagawa nila. Remember, if God said, do not do this,
kahit na ito ay pagsisinungaling, kahit ito ay masamang pagnanasa, kahit ito ay pagchichismis, kahit ito ay ganito o ganyang kasalanan, as long as God said, it is wrong. Kahit na yung consequence niya, hindi sing laking consequence tulad ng ibang mga kasalanan. If you say, Lord, I am not going to submit in this area. Kasi mahirap ito, Lord. Kasi hindi ko maiwasan kasi ito. Kasi Lord, ako pinanganak talaga akong ganito. Ganito talaga kaming mga Ilonggo. Ito talaga, mahina talaga kami dito. Ganito talaga kaming mga ganyan. Lahi kasi namin ito . Kasi namana ko to sa mga tatay ko, lolo ko, ganyan. If you make those excuses, you are sinning against the Lord. Hindi mo pwedeng gamitin yon. The Bible says, you have become a transgressor of the law. And then another application. Because it says, you have become a transgressor. Again, that is the perfect tense. In other words, kahit na ito ay matagal na nagawa ninyo, nakalimutan na ninyo, if you have not dealt with that sin, kunyari, hindi ka pa mananampalataya, haharapin mo lahat ng mga kasalanan yon until the Lord Jesus Christ cleanses it. Ang tanging bagay lang na makakapaghugas ng kasalanan na yon is the death of the Lord Jesus Christ. You remain a transgressor even if you've forgotten, kahit na nangyari niyon 50 years ago, yung kasalanan yon ay nananatili dyan. The results of those sins, the consequences of those sins abide. Nananatili yon sa inyo. Ang galit ng Panginoong Diyos, nananatili dun sa inyo until you receive Jesus Christ into your heart. By the way, it goes the same way for those who are already Christians. If we commit sin, the consequences of those sin abide. Although iba ang magiging judgment ng believers sa mga unbelievers. But you and I are still going to face God and give an account for everything that we have done, good or bad. Haharapin pa rin natin ang Panginoon Diyos yun. And the only way na hindi na natin harapin yon is when we come to the Lord and ask for His restoration. Yes, we will go to heaven. We will go to heaven. But because of those sins, we can lose our rewards. Pwedeng mabawasan, pwedeng mawala yung mga rewards natin. Pwede yun. But we will have to face those things. We will still go to heaven. We will still enjoy fellowship with the Lord. Pero yung opportunity na yon to gain more rewards, sayang. Na-miss natin yung opportunity na yon. And later on, we will be looking at that. But at this point, let me just remind all of you na wag po nating tingnan ang ilang mga kasalanan na, maliit lang naman na kasalanan ito . Okay na siguro to, naiintindihan na ito ng Panginoon Diyos. No, please do not forget, all of these laws come from the same God. And so let us not violate any of His commandments, even the least. Let's come before the Lord in prayer. Kung meron po rito sa ating kalagitnaan, na inyong nararamdaman na kayo'y kinakausap ng Panginoon, maaaring hindi nyo nakita dati, na ang lahat ng mga kasalanang ginawa nyo, kahit isang kasalanan lang, kahit na parang so-called venial sin, it is a violation of all of God's laws. And you have dishonored God Himself. Kung hindi nyo nakita yon, now is the time for you to repent, to put your trust in the Lord Jesus Christ, and ask for His forgiveness. Haharapin ninyo yon pagdating ng araw. And only the blood of Christ can cleanse you from all of those things. Heavenly Father, kumilos po kayo ngayon sa congregation ito. Dalangin po namin, kausapin niyo po kaming lahat. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa inyo. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na may mga kasalanan na parang hindi namin binigyan ng malaking halaga. Nakalimutan namin o hindi namin alam na iba pala tinuturo ng inyong salita. When we commit one sin, we have transgressed the whole law, all of the law, and we have
disobeyed you, the source of all of these laws. Lord, please forgive us now. I pray for those who still do not know Jesus Christ. Buksan niyo po ang kanilang mga mata at hipuin niyo po sila so that they will receive Jesus Christ. And Father, pinapanalangin po namin, tulungan niyo rin po kaming lahat na hindi magpadala sa pakiramdam namin, kundi sumunod lang kami sa inyong salita. The Bible says, we will be convicted by the law according to Scriptures. Hindi lang yung konsyensya namin ang guide para malaman namin kung kasalanan o hindi ang isang bagay. It will be your word. Again, Lord, we pray, help us to magnify your word in our lives. Nawa, lagi po, nakafocus sa salita ninyo. Binibigyan ng malaking place, O God, ang salita ninyo sa aming mga buhay at sa aming iglesia. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, through Jesus, our Savior.